Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin na lang akong Tessa, taga Pasay City. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng mga kaibigan ko na mamasyal kami sa Corregidor Island sa Cavite. 6 kaming umalis noon mula Pasay at nag-commute lang kami patungong Manila Bay. Nagpa-reserve na rin kami ng ferry dahil pahirapan talaga ang pagpunta doon. Hindi rin kasi araw-araw ang may biyahe. Nakapagpa-reserve na rin kami ng matutuluyan naming hotel. Kaya ang balak talaga namin ay mag-overnight doon para masulit ang pamamasyal. Nangyari ito bago pa mag-pandemic, kaya may biyahe pa noon sa Manila Bay. Alam ko ngayon ay parang sa Bataan na dumadaan ang gustong magpunta doon. Maaga kaming umalis para malibot namin yung buong lugar nang maliwanag pa. Ang balak naman ng mga kasama naming lalaki ay mag-ghost hunting sa gabi. Hindi lang namin alam noon kung pinapayagan ba yon. Pagkatawid sa koridor ay nagpahinga lang kami saglit at nagpasama na kami sa tour guide na umakyat papuntang Malinta Tunnel. Nasa mataas na bahagi ang kinaroroonan ng tunnel, kaya ito na ang inuna naming puntahan. Ayaw pa sanang sumama ng kaibigan naming si Aimee dahil matatakutin siya sa madidilim at medyo isolated na lugar. Pero dahil wala naman din siyang makakasama ay napilitan na rin siyang sumama sa tunnel. Unang impression ko sa lugar ay creepy na exciting. Nakakamangha kasi kapag nasa loob ka na, parang nilalakbay ka sa ibang panahon. Hindi naman gaanong nakakatakot kapag marami kayo, pero may mararamdaman kang konting chills knowing na sobrang tagal nang naatayo ng tunnel na yon at marami na ring namatay. So mailan pa rin talagang naglilinger ng mga kaluluwa sa lugar, especially those who died suddenly and brutally. Pero nung unang pagpasok pa lang namin sa isang lateral tunnel ay may kakaibang bigat na akong naramdaman. Yun yung medyo makitid ng mga tunnels. Nagulat pa kami noon dahil ang dami pala noon sa loob ng malaking tunnel. Nakakasuffocate ang pakiramdam lalo na sa katulad kong active ang sixth sense. Kasama nga din namin ang kaibigan naming may third eye noon na si Nico. Asar pa sa kanya si Aimee kasi naman bigla-bigla na lang siyang hihinto at mapapaatras. May sinasabi siyang may umiiyak o di kaya may mabigat na mga yabag. Kung nung mga panahon na yon ay marami nang naglabasang ghost detector or equipment, sigurado marami na kaming nasagap na kakaibang entities. Medyo intense na nga yung pagpunta namin doon. May time pa na halos mag-hysterical si Aimee sa takot. Narinig niya kasi si Nico na nagsabi kina Jess at Seb na parang may naasunod daw sa amin na anino. Hindi malaman kung anong gagawin ni Aimee. May hatakin niya kami noon ni Tanya at mamimisil sa braso. Tahimik lang ako. Sinasaway ko siya na huwag masyadong nag-iingay. Napapatili kasi siya noon dahil may humahawak daw sa binti niya. Munti ko na talaga siyang sabihan na sana hindi na lang siya sumama kung ganun lang din pala siya katakot. Yung tipong ikaw na kasama niya, natatakot na rin dahil sa kapraningan niya. Nang mapansin niya siguro na medyo irritable na kami sa kanya, bigla siyang tumahimik at sumiksik sa amin ni Tanya. Hindi pa ganun kauso ang touchscreen phone nun. Almost 18 years ago na rin kasi ito nangyari. May dala na naman kaming digital camera, kaso mabilis lang malobat. Habang naglilibot kami sa loob ng Malinta Tunnel, ay panay na ang kuha namin ng mga pictures. Saglit naming nakalimutan yung kilabot. Hanggang sa maarating kami sa maliit na tunnel. Maraming kwento sa mga lateral tunnels na yon, pero hindi ko na ikukwento dito. Ang masasabi ko lang ay doon ako nakaramdam ng matinding kilabot. Bigla kaming natahimik noon dahil maliban sa amin ay parang may iba pang naglalakad. Nang bigla na lang mag-aya si Nico na lumabas sa kami doon. Napansin namin na pinagpapawisan na siya at namumutla. Hindi na kami umangal, lalo na nang makita naming nagmamadali na rin sumunod sa kanya si Aimee. Magla-lunch na rin noon kaya pinasya na muna naming maghanap ng pwesto na pwede naming pagkainan. After kumain ay nagpahinga na muna kami sa hotel.
Hindi na kami nakalabas noon ng maghapon dahil biglang sumama yung pakiramdam ni Amy. Suka siya ng suka, kaya nagstay na lang kami sa hotel. Pero kinagabihan ay lumabas sina Jess at Seb. Pinilit nilang sumama si Nico pero ayaw talaga nito. Kahit na doon sila sa lumang ospital na pupunta, lalo lang umayaw si Nico. Sinabihan na rin niya sina Jess na huwag nang tumuloy, pero parang walang narinig yung dalawa. Sobrang tahimik ni Nico. Maya-maya, sinabi niya na sana hindi na tumuloy sina Seb at Jess. Baka daw may masama pang mangyari sa kanila. Tinanong naman siya kung ano ba yung nakita niya, pero hindi pa man siya nakakapunta doon. Basta, hindi raw maganda. Hindi niya agad sinabi dahil baka namalikmata lang daw siya. Saka na raw pag alis namin sa isla. Hinintay namin sina Seb. Napapaidlip na ako nang marinig ko yung boses ni Jess na papasok sa kwarto namin. Nakita kong hawak-hawak niya yung dibdib niya. Si Seb naman ay panay ang daing na sumasakit yung ulo niya. Ang bigat daw talaga ng presensya doon sa lumang ospital. Nagsalita si Nico na kaya nga raw ayaw niyang pumunta doon sila Seb. May napuntahan daw silang bahagi ng ospital na parang may umiiyak at humihingi ng tulong. Akala ko ay ginugood time lang nila kami. Pero biglang nagsuka si Seb habang napapahawak sa ulo. Pakiramdam daw niya ay napakagaan nun at hindi na siya masyadong makaramdam. Parang gusto naman daw umiyak ni Jess. Pinipiga daw yung puso niya at nakakaramdam ng matinding lungkot. Hindi kami gaanong naatulog nun dahil maya't mayang naririnig namin yung paghiyaw ni Seb. Yung parang nagugulat. Umuungol naman si Jess na parang nananaginip ng masama. Pumangon na lang kami ni Tanya at kinising si Nico na mahimbing pa ang tulog. Pupungas-pungas pa. Pinakwento namin siya sa nakita niya. Hindi kasi namin maintindihan kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ni na Jess. Hindi lang daw niya makwento sa amin dahil baka namali lang siya ng nakita. Pero habang naglalakad at padaan daw kami sa lumang ospital na yon, ay parang may nakita raw siyang taong naatayo sa rooftop. Ang nakakakilabot ay hindi raw niya nakikita ang mga paa nito, na ang ibig sabihin ay naatungtong yun sa taas na hindi gagawin ng normal na tao unless kung magpapatiwakal siya. Hindi na raw yun mawala sa isip niya kaya hindi siya sumama kina Seb. Bigla kaming napatingin sa higaan ni Seb. Bigla kasi siyang bumangon. Pawis na pawis at nagkakamot sa buong katawan. Nagising na rin sina Jess at Amy. Nahihirapan daw matulog si Amy. Si Jess naman ay binabangungot. Nagkwento na lang kami noon at naghintay na mag-umaga. Nang umaga na ay nagtungo kami sa may daungan. At habang nasa ferry na kami ay panilingon ni Nico sa isla. Napausot mata siya noon. Tinanong ko siya kung anong nangyayari sa kanya. May natanawan daw siyang isang lalaking naka-uniform ng pangsundalo. Yung kulay daw ng uniform ay light brown. Yun yung kulay ng suot ng mga sinaunang sundalo. Kaya kinilabutan ako sa sinabi niya. Nang buli pa raw niya itong tingnan ay bigla na lang iyon nawala. Nang maarating na kami ng Pasay ay naghanap kami ng pwedeng tumingin o gumamot kina Jess at Seb na hindi na tinantanan ng sakit ng ulo. Nararamdaman pa daw noon ni Nico na parang may nakasunod sa kanyang negatibong enerhiya. Kaya sinabi niya na magdasal kami na dapat ginawa namin bago umalis sa lugar na yon. After mapatingin ni na Jess, sinabing dahil daw yon sa enerhiyang nasagap nila sa lugar. Negatibo daw kasi. Maraming namatay. Kinilangan daw namin dumaan ng simbahan at mag-alay ng dasal. At pag nakauwi na ay maligo lang daw ng tubig na may asin. Biling din ng gumamot sa kanila na before and after pumunta sa mga lugar na sinasabing haunted ay kailangang magdasal. Bali yun ang first and last time na naapunta ako ng korehidor. Kahit na may ilang naramdaman ako doon at nakitang anino, mas grabe lang yung sensitivity ng sixth sense ni Nico. Ganon katindi ang energy ng lugar
na maski yung ilan sa mga kaibigan namin ay naapektuhan talaga. Hanggang dito na lang Sir Bob ang story ko. Sana ay mabasa ninyo. Magandang gabi sa inyo sir at sa mga nakikinig. Ako si Bel, taga Laguna. A few years ago ay naimbitahan ako ng kamag-anak sa isang birthday party na gaganapin sa isang resort sa Bacoor, Cavite. Hindi ko na lang babanggitin kung anong resort to noon, pero tinatawag siyang The Soul Keeper Resort. Okay naman at masaya yung celebration sa resort na yon. Hindi namin inaasahan na sa isang iglap, isa sa mga kasama naming bata ang malulunod sa pool na yon. Hindi namin namalaya na naarating na pala siya sa malalim na bahagi. Maliban pa doon ay madulas ang sahig ng pool. Wala kaming nagawa kundi ang umiyak nang hindi namin siya nailigtas. Saka naglabasan ng mga kwento na bago yung pinsan ko ay may nalunod na rin doon. Halos taon-taon din daw may nalulunod. Ilang gabi ring hindi ako pinapatulog ng nangyayari. Hanggang sa lumipas na lang at nailibing na yung pinsan kong yon. Nang mag-isang taon ay sumama akong bumalik doon para magtirik ng kandila. Magdadapit hapon na at medyo makulimlim. Walang gaanong tao ang resort kaya nakapasok kami. Pagkatapos aming magsindi ng kandila ay nag-alay ng dasal. Nang pauwi na kami sir, bigla na lang nakarinig ng pag-iyak ng isang bata yung isang kasama namin. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid kung may bata ba doon. Nagtanong pa siya kung may narinig din ba kami. Ang sabi ko ay wala naman. Pero yung dampi ng hangin kakaiba, parang may hatid na kilabot. Tapos may naramdaman na lang akong parang may dumamping malamig na bagay sa binti ko. Agad akong napapadyak. Napadingin ako sa baba. Wala naman akong ano, pero ramdam ko talaga yung malamig na bagay na dumampi sa balat ko. Nakaramdam na lang din ako ng kilabot. Iba na rin yung aura ng lugar na parang sa mga horror movies pa na anumang oras ay may magpapakita na nakakatakot. Kaya naman nagkayayaan ng umuwi. Kinagabihan daw noon, kwento ng tiyahin kong nanay ng pinsan kong nalunod. Nagisingan daw niya na parang may batang umiiyak. Kaboses daw yon ng anak niya, yung pinsan kong nalunod. Kaya bumangon daw siya at hinanap kung saan nanggagaling yon. Pero bigla na lang daw yon tumigil. Naalala niya na wala silang kasamang bata sa bahay at malayo din sila sa mga kapitbahay. Doon daw unti-unting nanindig ang mga balahibo niya. Kaya nagmamadali daw siyang pumasok ng kwarto nilang mag-asawa. Ganoon na lang daw yung gulat niya nang may maaninag na isang bata na katabi ni Tito. Hindi nga lang niya maaninag yung itsura nito. Nang pailawan daw niya yung kwarto nila ay bigla na lang nawala yung bata. Halos gabi-gabi daw noon ay ginigising siya ng kakaibang iyak. Kaya muli nilang binalikan yung resort sa Bacoor. Tapos ilang buwan lang din ay nasira na yon. Sabi ng tiyahin ko, nang magpunta sila ulit doon ay may mga tao pa rin pumupunta sa resort pero hindi na kadamihan. Pansin din daw niya na medyo napabayaan na ito at malumot na talaga ang pool. Dahilan siguro ng pagkalunod ng iba. May nakausap pa nga daw silang taga roon nang magpunta sila. Hindi pa man daw pandemic ay balak nang ipasara yon ng may-ari. Iilang guest at taga roon na rin daw ang nakaramdam ng kakaiba sa lugar. Hindi siya katulad ng dati na normal lang. Pero after ng mga insidenteng yon, para naging haunted na yung resort. Merong nag-overnight doon pero hindi nagtatagal at umuuwi rin. May naririnig din daw kasi silang umiiyak na bata. Meron din daw bigla-biglang nagpapakita malapit sa pool. At yung mas nakakakilabot ay yung bigla na lang daw may tumatalon sa pool kahit wala namang iba. Nag-i-splash daw yung tubig. Hindi ko lang sigurado
kung totoo ang lahat ng yon. Pero yung nangyari at naranasan namin habang nasa resort ay ayoko na talagang balikan. Lalo na at marami na ring naglalabasang paranormal investigators at sinasabing totoong haunted nga yung lugar. Parehas sa mga narinig at naranasan namin. May batang umiiyak at may ilan na ring pagpaparamdam na hindi maipaliwanag. Ito lang ang kwento ko, Sir Bob. Kayo na ho ang bahalang mag-edit kung medyo magulo. Aabangan ko po to sa inyong channel. Magandang araw, boss, at sa lahat. Tawagin na lang akong Leo, silent listener sa channel nyo. Dati po akong taga Cavite na naatira na ngayon sa Taytay, Rizal. Naatira kami, boss, sa isang village sa Cavite na ngayon ay abandonado na at halos walang nakatira. Isa sa dahilan noon kung bakit kami lumipat ay dahil sa bunso naming kapatid na hindi nilulubayan ng sakit. 5 years old pa lang si Kyle noong mga panahon na yon nang naranasan niya ang ilang beses na dalhin sa albularyo. Hindi rin kami maatulog ng maayos gabi-gabi dahil madalas siyang umiiyak. May naririnig din kaming kung ano-anong ingay mula sa mga bakanting bahay. May ilan na nung unang nag-alisan at may naiwan pa silang mga gamit. Nagigising na lang kami noon na may nagkakalansingan na parang mga santok. Minsan naman ay may kumakalabog o bumabagsak na kaldero o babasaging bagay. Kahit naasarado na yung bahay at wala namang pusang nakakapasok doon, ay ganun pa rin ang ingay. Kinabukasan, nang tinan namin ay nakalak pa rin yung pinto, pero may mga basag na ng gamit sa loob. Ang mas nakakatakot ay may umiiyak na bata sa kalagitnaan ng gabi. Kahit wala namang ibang maliit na batang naatira doon maliban sa kapatid ko, natulog naman ng mga oras na yon. Isang dahilan din daw kung bakit hindi nawawala ng sakit ng kapatid ko ay dahil may mga kaluluwa na gumagambala dito. Minsan noon ay nagising si mama at nakita raw niyang naglalakad yung kapatid ko palabas ng bahay. Sleepwalking kumbaga. Sinundan niya ito sa pag-aakalang iihilang ito sa labas dahil ganoon naman ang ginagawa nito minsan. Pero napansin daw ni mama na nakapikit ito at tuloy-tuloy lang daw naglalakad papunta sa may bakanting unit. Kaya hinabol niya ito at parang nagulat pa nga. Mukhang nahimasmasan naman sa malalim na pagkakatulog. Nalaman ni mama na nag-i-sleepwalk pala ito. Sa pautal-utal na salita ay nabanggit daw ni Kyle na may tumatawag sa kanya. Marami daw ang tumatawag sa kanya sa labas ng bahay namin. Kinabahan na raw si mama dahil wala naman siyang nakikitang tao noon sa labas. At ilang minuto lang ang lumipas, inapoy na ng lagnat si Kyle. Kahit ano pang punas ng bimpo, pagpapainom ng gamot at pagpapatulog, pati na pagpapakain ay hindi pa rin humuhupa ang lagnat ni Kyle. Mga 2 araw na rin noon. Wala rin itong ganang kumain. Nung dinala naman siya sa health center, ay binigyan lang siya ng pampababa ng lagnat na ginawa na namin nung una pa. Kaya naisipan ni mama na sa albularyo siya dalhin dahil nga may kakaiba nang nangyayari noon sa lugar namin. Ang hindi ko makakalimutan ay nung minsang ginabi ako ng uwi. Busy kasi ako noon kakatingin sa dinadaanan ko. Hindi ko agad nakita yung mga makakasalubong ko. Saka lang ako napaangat ng tingin nang tumapat na ito sa akin. Doon ko napagtanto na hindi buhay na tao yung naasalubong ko, kundi multo na pugot ang ulo. Hindi agad ako nakakilos. Nanginig yung mga tuhod ko nang makita kong walang ulo yung naasalubong ko at bigla na lang yung naglaho. Nang mahimasmasan, kahit nanghihina pa ang mga tuhod ay pinilit kong kumaripas ng takbo. Pagdating sa bahay, nilingon ko pa kung saan ko yun naasalubong. Parang biglang nagkaroon ng makapal na usok doon. Nanindig na lang yung mga balahibo ko
Lalo na nung papasok na ako ng bahay ay biglang nag-alulungan ang mga aso. Hindi ako gaanong naatulog nung gabi. Nakikiramdam ako sa paligid. Walang tigil sa pag-iyak yung kapatid ko. Ilang araw lang noon nagdalhin siya ni mama sa albularyo. Nabigyan na rin siya ng pangontra. Pero nung gabing yon, boss, sobrang nakakakilabot. Lalo na at kami na lang yung naiwan sa bandang bahagi sa dulo ng village. May ilang kabahayang medyo malayo na rin sa amin, kaya nakakakilabot pa rin dahil wala namang mahinga ng tulong nun. Isang gabi, nagisingan ulit ni mama si Kyle na parang may kausap. Nakatingin daw ito sa labas ng bintana, pero napansin niyang naapikit ito. Nang tawagin daw ito ni mama, ay pabagsak daw itong nahiga. Nang hawakan daw ni mama ang katawan nito, ay inaapoy ito ng lagnat. Pinainom niya lang ulit ito ng gamot at kinabukasan dinala sa health center. Bumaba naman yung lagnat ni Kyle, pero kinagabihan ulit, inapoy na naman siya ng lagnat. Naisip ni mama na bakit parang hindi umiepekto yung mga gamot pati na yung proteksyon ng albularyo. Nagigising yung kapatid ko sa kalagitnaan ng gabi. Babangon, iiyak o di kaya ay mag-i-sleepwalk. Natakot na kami noon nang bigla na lang siyang nawawala ng malay. Nagigising siya na kung ano-ano na ang kinukwento sa amin. Dahil sa hindi na kami pinapatahimik ng kung anumang naninirahan sa lugar na yon, ay pinasya na namin ni mamang makitira muna sa apatid niya sa Parañaque. Mahigit 1 taon din ang lumipas bago kami nakahanap ng bahay sa Taytay, Rizal. Dito lang din namin nalaman na sadyang may third eye o bukas ang third eye ni Kyle. Dito kasi mismo sa tinitirhan namin ay may nakikita rin siya. Pero doon ako nang ilabot sa kwento niya nang mag-8 years old na siya. Ang dami raw kaluluwa ang nagpapakita sa kanya dun sa inalisan naming village sa Cavite. Nakakatakot daw dahil halos mga duguan ang mga yon at mga kulang na ang parte ng mga katawan. Naisip namin baka mamaya doon tinapon yung mga sinalvage o yung mga pinatay noong mga 70s to 90s bago itayo yung village. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko. May gusto pa akong ikwento na karanasan namin ni Kyle, pero next time na lang kapag nabasa nyo na to. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners and subscribers. Itagoy na lang ako sa pangalang Joanna, taga Bulacan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko noong nasa high school pa lang. Nagbakasyon ako sa bahay ng kamag-anak namin sa Cavite. Ang natatandaan ko ay malapit ang bahay nila sa may ilog at may madadaanan kaming bahay na pula na medyo matagal na ring abandonado. Kapag gumagala nga kami roon, ay lagi nilang binibilin na huwag kaming magpapagabi ng uwi. Wala pa namang sasakyan noon at nilalakad lang namin papasok sa compound. Hindi naman ako gaanong natatakot dahil marami kaming kasamang gumagala. Kasama ko yung mga pinsan ko at mga kaibigan nila. Kabisado nila yung daan kaya kampante naman ako noon kahit gabi na ang uwi namin. Pero may isang beses na ginabi kami ng uwi. At yung mga pinsan ko lang yung kasama ko. Pumunta kami sa isang kamag-anak pa namin sa may labasan. Medyo nalibang sa kwentuhan kaya di namin napansin yung oras. Napalagot pa kami dahil tiyak serbo na nga aabutin namin. Nung una, wala talaga akong alam tungkol sa kwento sa bahay na yon. Hindi ko naman kasi alam na kaya kami pinapauwi ng maaga para hindi gaanong nakakatakot pagdadaan sa bahay na yon. Napansin ko noon na nagsisiksikan na yung mga pinsan ko. Hinihila pa ako nung isa papalapit sa kanya. Tahimik kaming naglalakad. Nang may marinig akong parang sumisitsit sa amin. Napatanong ako kung sino yon. Walang sumagot. Sobrang tahimik nila. Maya-maya
ay sinabi ng isang pinsan ko na wag ko na lang daw pansinin. Medyo kinutuban na ako, pero hindi ko pinahalatang kinakabahan ako. Palagpas na kami doon, sir, nang may marinig akong iyak ng bata. Akala ko ay galing lang sa mga nadadaanan naming bahay na naroon, pero pawala-wala yung iyak. Tinanong ko sila kung narinig din ba nila yon, pero pinatahimik nila ako. Ayan na naman, sabi ko sa kanila nang muli kong marinig yung pag-iyak ng bata. Narinig ko na lang na napamura yung isang pinsan kong lalaki. Sabay, pinabilisan na niya ang paglalakad namin. Kinabahan na ako nun at ang lakas ng kabaw ng dibdib. Yung lakad kasi nila ay medyo patakbo na. Kapag daw may narinig pa akong pagsitsit ay huwag kong lilingunin. Pero dahil sadyang pasaway ako nun at dala na rin ng matinding kuryosidad, ay hindi ko napigilang lingunin yung narinig kong sumitsit sa amin. Ganun na lang yung kilabot ko. Nang paglingon ko ay nakaramdam ako ng malakas na ihip ng hangin. May sumapa pa doong parang amoy sunog tapos upos ng sigarilyo. Mas lalong nagatungan yung takot ko noon, Sir Bob, nang may makita akong isang pares ng mapupulang mata sa may malaking puno. Saglit akong natigilan. Pero nang mapagtanto ko na hindi lang yun basta mga mata, dahil maliban doon ay may nakita pa akong gumalaw sa isang puno na malapit sa pulang bahay na dinaanan namin. Hindi ko yun tinantanan ng tingin. Hanggang sa may lumitaw na parang usok. Bigla na lang nung nangamoy ang parang upos ng sigarilyo na parang sinunog din na plastic. Ang mas nakakakilabot, sir, ay yung parang hindi kami makaalis sa lugar na yon. Minamadali na kami ng isa naming pinsan, pero nalilingunan pa namin ang bahay. Doon na nanindig ang balahibo ko ng paglingon ko sa bahay dahil may narinig akong parang nagsasalita mula roon. May naaninag akong hugis tao na nakaputi. Nasa may bintana yon at nakadungaw. Pero kung titingnan mabuti ay unti-unti itong naglalaho. Hindi na ako nakaimik. Hinila na rin kasi ako ng mga pinsan ko. Hindi ko alam kung anong ginawa nila at naging tuloy-tuloy naman yung pag-uwi namin. Nang malapit na kami sa bahay ay hinihingal kaming napahinto. Napamura ulit yung pinsan kong lalaki. Noon lang daw siya nakaranas na kilabutan ng ganon. Sa tagal na raw niyang dumadaan doon at sanay na sa lugar, noon lang siya tinayuan ng balahibo. Ramdam daw niya na may mga nilalang sa paligid namin at minsan na nga raw niyang naamoy yung upos ng sigarilyo. Halos hindi kami maapagsalita, lalo na ako. Nanginginig pa nga yung mga kamay ko. Parang namamanhid din yung buong ulo ko. Biglang nanghina yung mga tuhod ko nun at napahawak sa isang pinsan. Ang sabi pa niya ay sobrang init ng mga kamay ko. Nang kapain niya yung leeg at noo ko ay nag-aapoy daw ako sa lagnat. Hindi ko akalain na yung epekto ng takot ko ay mauuwi sa lagnat. Kaya dali-dali nila akong pinapasok sa bahay. Dayo daw kasi ako at baka nakursunadahang takutin. Nagtanungan pa sila kung may ganun bang naranasan ng iba pa naming mga pinsan. May nararamdaman daw sila tuwing dumadaan doon, pero hindi raw ganun ka-intense at nakakakilabot na para bang andoon lang daw sila malapit sa amin. Nagtanungan din sila kung ano raw ba yung nakita at naramdaman nila. Hindi na ako sumali sa usapan dahil nanginginig pa ako sa ginaw at sobrang bigat ng talukap ko. Sabi ng isang pinsan ko noon ay mukhang kapre daw ang nagparamdam sa amin. May naapagsabi din na may multo doon sa bahay. White lady. Nang mapainom nila ako ng gamot at humupa na yung lagnat ko, sinabi ko sa kanila na may nakita akong taong nakatayo sa may bintana. Hindi raw tao yon dahil wala namang nakatira doon. Pugad daw yon ng mga elemento at kung ano-anong nilalang. Kaya nga raw binawalan nila akong lingunin o pansinin yung sumisitsit sa amin. Ang ligalig ko raw kasi. Ano ba asing mali ko doon sa bahay na yon? Pero kung ngayon siguro ako pumunta doon na marami nang naglalabasang kwento sa internet,
baka hindi na ako dumaan pa. Kinabukasan, dinala ako ni na tita sa isang manggagamot. Posibleng nabati daw ako ng kung anumang elementong naninirahan doon. Pwede rin daw na isang kaluluwa ang nagambala ko o namin at ako ang may mahinang dungan o parang pangontrang espiritual sa amin. Kaya ako ang nabati nito. Nang maipagamot ako, ay diretso na nila akong hinatid sa amin. Ayaw na ni na tita na muli akong dumaan sa bahay na yon. Nang mapanood ko ang mga actual video sa iba't ibang vlog tungkol sa pulang bahay na yon, ay kinikilabutan pa rin ako. Hindi ako maapaniwala na yung bahay na minsan na ring nagpatindig sa balahibo ko at nagbigay takot sa amin ng mga pinsan ko. Akala ko noon ay panakot lang. Pero totoo pa na talaga na may mga elemento at nilalang na namamalagi sa bahay na pula. Maraming salamat Sir Bob sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay ma-feature niyo to sa channel.